on this? At ano po yung sinabi nila, bakit yun nga para hindi sila makuha? Well, basically they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. And they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Babe Singson, wherein the issue of the Commission recommending a state witness was discussed. So, as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take, yung sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the Commission as state witness. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the Commission and cooperate. So now, ang dating parang nagtampo na ang mga diskaya nito. At sila yung parang in position ngayon na sila yung nasusunod na hindi sila makipag-cooperate pero hindi hahabulin ng ICI, hindi hahabulin ng DOJ, hindi hahabulin ng NBI. How does the ICI see this non-cooperation from the Diskaya couple? So, how does the ICI see? Di ba dapat habulin nyo? Bakit ayaw mong makipag-cooperate? Yun ang tanong dyan. Kailangan pa rin ba natin sila? Pag kailangan natin sila na to Sabina, paano ba yun? Oh, di ba dapat Sabina yan? I believe that we are still continuing with our investigation. Tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila at kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. So we don't need them anymore? Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the Commission and that would stand. And we will take those into consideration still. So prior to Patay! Mas pabalik-balik yung dalawa? Because they were saying that they needed some, they wanted to present other additional documents or evidence that might help the Commission. Yes. Subject. So ibig sabihin, sir, yun namang pag-investigate nyo, kasama yun sa mandate to recommend state witnesses, diba? Yes, that's part of EO 94. Pero yun bang premise ni Attorney Samaniego na we thought pwede kaming maka-advantage dito sa ICI, maybe considered as state witnesses? Is that a misappreciation of the premise of the investigation? Or? Well, kung ano man yung kanilang reason for appearing before the Commission, I will leave that to them. But as far as the evidence, their testimonies, and affidavits which they have already submitted to the Commission, we will consider those. So we will consider. In what sense? That will be part of our investigation. Now, kung ano man ang rason nila, kung bakit sila nagko-cooperate, sila yung mayroong rason, no? Wow! So, nasa kanila, hawak pala nila kung makipag-cooperate sila o hindi. Nasa kanila pala yun. Kung ngayon na hindi sila mapagbigyan sa state witness, hindi na sila makipag-cooperate. Pero hindi sila hahabulin ng gobyernong ito. Kay Yusek Bernardo, may we know kung ano yung medical condition? Tinanong si Yusek Bernardo, Ka-indicate dun sa medical certificate. Ang nakasulat yata parang flu or influenza, parang ganun yata. But he'll be coming back, coming next week. And then sir, dun sa new set of names dun sa panibagong info request. Ayan na yung names ha. Antabayanan natin yung name. Mga pangalan. Sino-sino po sila? Oh, I think it was in the, hold on it was on the announcement that we made. But can I just refer it just to be sure? Do you have the list ba, John? Para lang sigurado tayo. And I don't miss the names. Okay, so ayan na yung
Ito. Yung binasa niyan, ito yung binasa niya. Nag-release ang ICI ng immigration hold bulletin orders on these following individuals. At kung titignan ninyo, wala dito yung mga pinangalanan ng mga diskaya. Former Kong Mitch Kajayon Uy. Ang isa lang dito na na-mention ng mga diskaya, ayan na dito, yung itong si Arjo Atayde. Ayan. Number 2 dito. Maliban dyan, tignan natin, Alvin Tan, walang Alvin Tan. Ayan, tignan natin Alvin Tan, Bong Marasigan. Tignan natin kung merong Bong Marasigan. Dito kay sa na-mention ng mga diskaya. Wala. Elmer De Leon, Ed Fuentebella, Johnny Santos, John Mary Parago, Alvin Mariano, Ryan Uy. Sino mga to? Kanila pinagkukuhang mga to? Nestor Venturina. Oy, diskaya, umiba ata itong mga nirelease yung pangalan Benji Tokol, ayan, Romeo Magalong Jr. Tapos yung mga district engineer, tignan nyo naman, yung mga district engineer. Ayan, tignan nyo naman yung mga district engineer dyan. Sa mga district engineer na naunang, ito yung mga unang pinangalanan ng mga diskaya, di ba? Ito yung mga pinangalanan ng district engineer na naunang pinangalanan ng mga diskaya. Number 16, Ramon Divanadera. Tingnan natin. Wala. Ito yung mga naunang pinangalanan. Next, Johnny Protesta Jr. Wala din. Next, Aristotel Ramos. Ito, meron isa. Ayan. Aristotel Ramos. Bakit hindi tugma? Michael Rosaria. Ito meron. Ayan. Meron. Angelita Garucha. Wala. Tapos ito ang ano dito. Bakit nawawala ito? Henry Alcantara. At saka itong Yusek Bernardo. Di ba nagmamadali nung DOJ pa si Rimulya, nagmamadaling dalhin itong si Bernardo dahil daw nagmamadali siyang kinuha sa Senate hearing dahil daw kailangan daw nilang mag-overtime para doon sa masampahan ng kaso. Pero tignan ninyo, ito yung mga naunang pinangalanan ng diskaya, Henry Alcantara, Robert Bernardo. Pero dito sa listahan ng ICI ngayong araw, wala si Henry Alcantara. At wala din si Bryce Hernandez. At wala yung mga ibang napangalanan doon. Itong mga to, ito lang si Arturo. Baka nilaglag nila si Arturo Atayde na ito. Ang lumalabas dito sa interview or press con nitong si ICI na ito, parang parang tama yung sinasabi nila na itong ICI, pipiliin lang nila kung sino ang kakasuhan nila. Kasi dito sa final list nila, nawala si Henry Alcantara. Nawala si Bryce Hernandez at wala din itong dating undersecretary na si Roberto Bernardo. So, ang tanong kay Diskaya, nasaan itong mga pinangalanan ninyo? Roman Romulo. Yan. Ang nalagay lang ninyo ngayon si Atayde. Pero nasaan si Roman Romulo? Nasaan itong Jojo Ang na to? Ito, si Marvin Rillo. Nasaan na yan? Marvin Rillo. Bakit nawala sa listahan ninyo? Ang tanong dito, ano nangyari kay Diskaya? Naabsuelto ba si Diskaya? Dahil according dito sa presscon, hindi na raw hakabulin ng ICI kung babalik sila o hindi, kung makipag-cooperate sila o hindi, okay lang.
Total, nakuha naman na daw yung affidavit nila. Ibig sabihin, ito na yung final list nila. What happened to the Diskaya? Diba? Diba kasali sila doon sa filing? Kasi the mere fact na nag-issue sila ng lookout bulletin, ibig sabihin yan, pag nag-issue ka ng lookout bulletin, ikaw ay may pending criminal charge, outstanding warrant of arrest, civil liability, tax evasion, national security concern, court orders. So ibig sabihin may pending ka. Yung mga na-issuean ngayon ng hold order, ito yung may mga pending investigation or pending case. Ang nandito lang si Atayde. Albintan, wala yan. Atayde. Ito, Aristotel, Rosaria. Yan lang. Yan lang ang meron ngayon. Pero nawala yung mga pinangalanan ng mga Diskaya noong una. Yan, nawala sila. So very big question. Ano ang nangyari? Ano ang napag-usapan ng ICI at ng mga Diskaya? At tila baga nawawala na sila sa eksena ngayon. Tila baga sila ay naabsuelto. Yan ang questionin ng bayan. What happened to the Diskaya?